in. So minsan, bakit kaya ganito yung behavior ko? Bilog ba talaga ang mundo? So you are trying to question things na hindi mo naman kayang sagutin. Okay? Yun yung sinasabi nating philosophy. Okay, another question under this one is, what is morally right? Bakit? Bakit ito yung tama? Bakit ito yung mali? So that is under philosophy. What is good life? Ano ba, paano natin masasabi na maganda ba o tama itong pamumuhay na ito? That is under philosophy. You are trying to question things. Okay? So under philosophy, tanong, question. Yung mundo, sabi ng mga scientists, individual. Okay? Depende na tayo as person or as human. It's what we call philosophy. See? Okay? Kahit na talaga mag-search ng answers, still we tend to question. That is philosophy. So again, di ba, sinasabi natin, does God exist? Kahit na ang daming religion na nagpapresent sa atin na yes. Pero tayo, as human, we tend to question pa rin because that is, again, philosophy. Hindi siya nagtatapos of questioning. It's a never-ending question. Okay? Questioning existing knowledge. Kung ano yung nalalaman mo, tinatanong pa rin, talaga ba? Ano pa? So you are looking for more. Okay? Kaya nga, sabi, it's in the mind. Alam mo na siya, pero you are still trying to question another thing. Parang never-ending questioning. Kasi nga, again, human never be satisfied. Hindi tayo makukontento sa kung ano lang. Minsan naghahanap talaga tayo ng sagot. Yeah. And that is under philosophy. So the skills under philosophy are critical thinking. Nag-iisip tayo beyond what we know. Okay? And we tend to argue, tama ba no? Okay? And we try to communicate that one. No? Pag ganun, ganito yung alam ko. Sinasabi mo rin siya. Okay? And you also get feedbacks from other person or other human. Okay? Reasoning. Ay, parang hindi naman sabi mo. Okay? Next one, analysis and problem solving. So those are under philosophy. Ito yung mga skills na na-develop if you try to question things. Yan. So ito yung mga na-develop sa atin. So basically, I say philosophy teaches you to think and justify your opinion. Never tayo natapos, di ba? Kahit na ano naman, kahit na mga simpleng bagay, nag-iisip tayo, di ba? Yan, kahit, kaya kung ilagay ko sa adobo ay, sita. Yan. Ay, masarap din. Eh, kung lagyan ko kaya ng iba pa. So, nag-iisip tayo, even in simple things. Okay? Next one. Philosophy was first used by Pythagoras. Kaya sa una niya po yan ginamit sa kanya, ang Pythagorean theorem. Diyan po yan unang ginamit. Ang unang gumamit ay si Pythagoras. Minsan po lumalabas din yung origin, kung ano po yung pinagmulan ng bawat word. Okay? So ano ba pag sinabi natin philosophy? When we say philosophy, means law of wisdom. Because when we say philo, it means love. So Pia means wisdom. Okay? So next one, what is the origin of our philosophy? Okay? What is the origin of philosophy? The first one is search for truth. Kaya ka nag-iisip, di ba? Nagtatanong. It's because you are looking for answers ng katotohanan. So search to look for or to look for something. Yung kasagutan sa mga katanungan mo. And search for meaning. Ano ba yung purpose? Bakit in-invento ang mga germs? Pwede naman hindi na lang, di ba? Para hindi tayo magkasakit. Pero, at the end of it, meron siyang reason. Okay? So, nakahanap natin yung meaning. Bakit may ganon? Okay? That is the origin of philosophy. So, nasa next niya, yung significance, yung value, and relevance. Bakit yung mga ganito pa? Okay? So, nalalaman natin yung kanilang relevance. Okay? Philosophy asks a lot of questions. So, again, sabi nga natin kanina, it's a never-ending question. Hindi yan natatapos pag nasagot na yung isang tanong. Kaya mauso-uso yung mga research ngayon, di ba? Kasi again, people tend to look for answers. Kahit alam naman na natin, pero kung mahanap tayo na kasagutan na may
kuweba. Okay? So, let us now, tapos na tayo sa definition ng philosophy. Natin yung philosophical self. Ano ba nagkaroon ng philosophy pagdating sa sarili? Okay? So, natin dyan yung ating mga ancient philosophers. Sino-sino ba yun? Everybody say taasa. Oh, by the way, dito na po pala sa farm, hindi ko na, balik na po buwan. Pero ako nag-slide. Yan. Dito po sa farm, tinuturo namin na tayo ay sasagot. Yan. Isisigaw natin. Yan. Bakit? Kasi again, the more na sinisigaw mo yan, the more na mag-earnate yan sa'yo. Okay? And dito, meron din kami tinatawag na self-plan. Na ito, pag sinabi namin papasaba, sasagot niyo ay magtata. Yan. Ay, mga pressure naman. Parang si Sir lang yung gusto dyan sa ano, ibabaw ng mundo, di ba? Gusto niya siya ang pinakamataas ng mundo. Okay? Pero again, kilala niyo ba si Kong TV? Yan. Sabi ni Kong, kung mangangarap ka na rin lang, aasan mo na. Okay? Just in case na hindi mo ma-achieve yung goal na yun, second option. Okay? Ang pagpasa. Di ba nga sabi, kung hindi mo maabot ng langit, mo nababagsakan. And that's the second option. So, ang goal natin here ay ang mag-top. Para if not, nasa naman kayo sa list of passers. Kaya yan yung iniin natin dito ay parts. So again, pag sinabi natin pakasaba, ang sisigaw niyo ay magtata. Okay. At pag sinabi natin magtata, dahil sa PARC. Yan. Because again, we are here to help you and guide you all throughout our journey sa review. Okay? Try nga natin po yan. Sige. So again, pakasaba. Magtata. Yan. So again, sabi nga nila, sabi namin dito sa farm, the louder you response, ganun kataas yung iyong board rating. Yan. Bulong-bulong ka lang dyan, baka 75 yan. Yan, o, di ba? O, may points yan sa ranking, ha? Pag 75, 7.5. So, as much as possible, ang aim natin ay 8 and above. Diba? Eh kung 75, mamaya ay mag-alangan pa, wala na nagkamali ng isa, naging 74. Yan. So, magiging para teacher. Diba? Kasi iba yun. So, hindi na. By the way pala, ladies, yung mga parent teacher ay hindi na masyado natatawagan. Because sobrang dami ng passers, mas gusto na ni DepEd na kumuha ng passer compared kay parent teacher. Kaya ang aim talaga natin ay licensed teacher na. So again, i-drill natin yan. Tignan natin kung anong board rating ng Park Rizal. Ha? Sige, ready? Pakasaba! Magdata! Yan. So tingin ka talaga ay gusto nung maka-aim na, ano ba yung gusto ng board rating? O sabi nga ni Kofi, bakit na nga? Ayan, di ba? Pangkang na siya. Yes. Oo. Ayan, nag-divide. Tama yun yung sikat. Eh, kain. Di ba? At least ano yung goal mo. Kaya sabihin na, sige na Lord, kahit 75 lang. Si Lord, wala nag-grant sa ka. Possible, pag-aim mo yung pinaka-mataas. Not options. Di ba? Ikaw mabubok yan. So, yun yung ginagawa natin dito. Okay? So, moving back, let's now have the philosophical self under our Asian philosophers. Sino-sino na mga Asian philosophers natin? Si Taasa. Laman ng Taasa. Sino-sino pa yan? Plato, Plato. Okay? A for Agustin. A for Aquinas. S for Socrates and A for Aristotle. Kailangan natin doon ang pinakaunang philosopher. Okay? We have, kilala niyo ba siya? Yan, very good. He is Socrates. Yan, siya ang pinakaunang philosopher. Estudyante niya sa Plato, ang estudyante ni Plato si Aristotle. Okay? So let's have first Socrates. Socrates, you have to know thyself. So, ano ba si thyself? Kasi yun yung refer natin
Yan, very good. Yung sarili na mismo natin. So sabi ni Aristotle, I mean ni Socrates, before we truly know ourselves, we have to know yourself. Know thyself. Kilalanin mo muna daw yung sarili mo. Kaya nga sabi, philosophers agree that self-knowledge is the prerequisite to happy and meaningful life. So kailangan makilala mo din sa sarili mo para malaman mo kung ano ba talaga yung nagpapasaya sa iyo. Di ba? O may jowa ang nagpapasaya, di ba? So, i-push mo because that is your happiness. So, kaya kilalanin mo ba ay isang introvert? Papasaya sa hindi ako introvert, gusto mo lang sa lakas. Kung ako ay extrovert, gusto ko ay surrounded ako ng maraming tao. Gusto ko ay napapaligiran ako ng maraming tao. So, you have to accept for you to experience yung happiness and meaning. So, yan ni Socrates. Okay? And also, Socrates says, the unexamined life is not worth living. Kung hindi mo talaga kilala yung sarili mo, hindi siya worth it. Okay? Because again, hindi ka magiging masaya kasi hindi mo alam ano yung nagpapasaya sa'yo. So, yun yung sinasabi ni Socrates. Awesome. Socrates believes in every man is dualistic. So, pag sinabing dual, dalawa yun. Consists of body and the soul. So, pag sinabi natin body and the soul, two immortal aspects of its person. So, ano ba yun? Pag sinabi natin body, the perfect, the physical one. Okay? Impermanent. Okay? Pag namatay, edi wala na rin yung body. Okay? While the soul is perfect and permanent. Ibig sabihin, kahit mamatay yung body, the soul remains. Okay? Yun yung paniniwala ni Socrates. Again, he believes in dualistic, the body and the soul. Perfect si soul, imperfect naman si body. Yan ang paniniwala ni Socrates. And another one, which believes in dichotomous realms. So ano ano yun? Kaya dahil dalawa din. The first one is the physical realm and the ideal realm. Kasi dahil physical realm, changeable, and di ba pag nung pinanganak tayo, maliit pa yung katawan natin, and as we grow old, nagpabago na siya. Merong changes. Okay? And imperfect. Katulad ng sinabi niya sa dualistic. Okay? Walang perfecto. Bawat isa sa atin, sabi ng sir, yung mga dark spots ng banana, it represents our process. Okay? So, yan ang sinasabi ni Socrates sa physical realm. Okay? Next one, the ideal realm. Pag sinabi naman natin ideal, ito na yung soul. I-refer niya to as the soul. Unchanging, eternal, and immortal. So, hindi siya namamatay katulad ni body. Okay? So, siya ay unchanging, eternal, and immortal. So, please take note of that one. So, lumalabas po siya sa Jantin. Okay? Price naman ni Socrates. Meaningful and happy life. He becomes virtuous of me. Goes to virtual self. He actually through constant soul searching. Soul searching. Yung nararanasan natin sa mga love life natin, nakikipag-break kasi kung sa soul searching muna. Hindi po yun. Soul searching is iyak sa iso. Okay? Na ito yung makabuti. Ito yung tama. That is what we meant by it. Sinasabi ni Socrates na soul searching. So, sabi niya, in order for you to live a happy life, kailangan daw po ay mabuhay ka ng virtues, mabuti. Okay? So, yun ang mga philosophy ni Socrates pagdating sa self. So, again, sabi ko kanina, we will only discuss kung ano yung view ng philosopher dito pagdating sa self. Hindi natin pag-uusapan yung ibang philosophies niya pagdating sa ibang aspect. Kasi again, our topic really is self. Baka kasi sabihin nyo na, experience ni Socrates kasi siya yung pinakamatandang philosophy. Yes, that's true. But again, we're only discussing kung ano yung philosophy niya pagdating sa self. Okay? Para hindi kayo masyadong maklawag ng information na hindi nyo naman gagamit sa topic na yun. Okay? Next one, we have Plato. So again, si Plato ay teacher niya si Socrates. So if mapapansin nyo, yung kanyang philosophies pagdating sa self, pinaka-anchor pa rin sa teacher
immortal soul in a mortal perishable body. So, purpose na ang katawan mo ng body ay namamatay. Soul is mortal. Okay? Immortal rather. Hindi siya namamatay. Okay? So, halos the same yung kanilang philosophy. Si Juan, okay? Then, yung mind and the soul. So, kanina, itong sinulat ni Plato na the Republic ang title, it also mentions na yung self nga daw po ay consists of two. Okay? And dito, ang dinagdag na lang, meron siyang mind. Okay? Compare kay Socrates na body and soul lang. And then, hindi ko kay Plato, meron lang mind. Sabi niya dito sa book niya na The Republic, again, ang katawan ay mamatay, ang soul or ang mind ay hindi. Okay? Yun lang yung about sa kanyang book. Okay? Next one. Naniniwala si Plato na meron tinatawag na tripartite soul. So pag sabi tripartite, tatlo yun. What's the first one? We have the rational or logical. So the arrow is going to the brain. So this one is the thinking self. Okay? Ito yung nag-iisip na part na kalabon mo. Next one is spiritual or the emotional. Ano naman yung nandito yung emotion, yung passion. Okay? And next one, we have the appetitive or the physical desire. Nandito yung mga basic needs natin. Yung food, shelter, and even sex. Part yan ng ating basic needs. So yun yung sinasabi ko, yun yung pinagkaiba ni Plato kay Socrates. Hinali niya yung body or yung soul into three. Okay? Sabi niya, merong rational, ang self daw ay nag-iisip. Meron ding emotional, ang self ay merong emosyon. At meron ding appetitive, wherein ang soul at ang ating katawan ay merong need. Okay? For us to survive, meron pangangailangan. Okay? At ang advice sa atin dito, Plato believes that genuine happiness can only be achieved by people who consistently make sure that their rational is in control of their spirits and appetites. So dapat doon sa tatlong ito, in order for us to achieve happiness, sabi ni Plato, kailangan ang magbago lagi ay si rational, si thinking self. Okay? Hindi dapat magpapanaig si self sa emosyon, sa pangangailangan ng katawan. Dapat lagi natin unahin yung tama. Okay? Yung thinking self natin, which is the rational. So, yan yung sinasabi ni Plato. So, nakikita yung difference nilang dalawa. Okay, next one. Doon na natin ngayon si sino naman yung estudyante ni Plato? Ayan, si Aristotle. So, si Aristotle, the self is composed of body and soul. Pero, nasa Socrates at ni Plato, dalawa yon. Considered as two. Namamatay yung isa immortal. And it's considered as one thing. Iisa lang ang body at ang soul. Yun yung kinaibahan naman ni Aristotle. Nakakayon. So, that's precisely the work of the body, representation of soul and body. Tangible soul, yung katawan natin. And it's not capable of existing without the body. So, si soul and vice versa. Kung wala si soul, walang body. Walang body, walang si soul. Kasi akin, iisa na sila. Nakuha ko yun? Okay. So, that's the thing. The soul and body, I suggest, react sympathetically upon each other. A change in the state of the soul causes a change in the shape of the body and conversely. A change in the shape of the body causes a change in the state of the soul. There is a it changes the soul, changes the body. Kaya naman po sabi na dito na human happiness comes from the harmonious development of the whole self. So kung may pagbabago sa iyong soul, pagbabago din sa inyong body. Kaya ang harmonious, pag sinabi natin harmonious, lahat yan sabay-sabay. Okay? Buong pagkatao mo, from your soul going to your body. So that's the difference between the three Asian philosophers.
What? Si Aristotle, naniniwala siya that there are three kinds of self. Yan. Sabi niya, the first one is vegetative. Vegetative includes the physical body that grow, that reproduce. Ano-ano ba yung mga nagre-reproduce? Tao, hayop, yan. Halaman. Yan ang paniniwala ni Aristotle. Even the plants, meron siyang soul. Yan. Okay? Ang tawag natin doon ay vegetative. Kapag siya ay nagre-reproduce, meron siya soul, and that is under vegetative. This one, sentient, includes the sensual desire, feelings, and emotion. Feature sa ito. Itong organism or itong nilikha ito ay merong emosyon. Siya ay pasok kay sentient. So, si plants ba ay merong emosyon? May emosyon ba ang mga halaman? Siyempre wala. Diba? So, iniwanan lang natin si plants dito kay vegetative. Forward lang as animals and human. Okay? And next one, we have rational. When we say rational, it what makes man human. It includes the intellect and makes man know and understand things. Nandito na yung thinking self. Kahit rational. Medyo may similarity sila kay Plato na merong rational, which is the thinking self. Let's try to analyze this illustration. Yan. Okay, na try to analyze. Illustration. So the first one here we have the vegetative, sensitive for dissension, and rational. So we can go back to the point of so again, sabi natin, vegetative ay equal to rational and grow. And grow. Si sensitive or dissension, so siya ay merong mobility kaya gumalaw at may emotion or sensation. And lastly, rational soul, nandito yung thoughts and reflection, nandito yung self. So, tama kayo yung illustration dito. Iintindihan niyo ba yung illustration? Ayan. Again, same time, consider natin, no? Is the vegetative soul. Kasi kaya niyang mag-reduce at kaya niya rin lumaki. Kapag natin kay animals, si animals naman, na here, to here, ibig sabihin, si animals, emotion, tama, nasa niya si vegetative soul. Kung yung natin si human, so si human, because ang tao ay kailangan mag-reproduce lumalaki. Pero ngayon siya, kaya natin naman, meron tayong skills. Okay, kaya natin mag-isip at mag-reflect. Okay, tatlo. So, sa illustration, anas mo tayo. So, ang mga mo, capability to reproduce. Merong emosyon at merong thinking skill. So, halos na pareho ni Plato. No? Nakita niyo po yung difference ng tatlo? Okay, next one. Ni Aristotle, okay, wisdom is the true knowledge. Virtue doing what is best for you o mabuhay ng mabuti. At naniniwala din po si Aristotle sa golden mean. At hindi po ito nawawala sa John A. Okay, ano pa pag sinabi natin golden mean? It's when you live or live within your means or means of moderation. Let's try to analyze this illustration. Okay, so Aristotle, golden mean, sabi niya, ano yun? Sabi nga niya, means of moderation. Hindi dapat lagi ka lang nasa gitna. Okay? So sabi, kapag daw po ikaw ay example natin, if you eat too much, the result will be excess. So, sumobra naman. If you eat less, there will be deficiency. So sabi, ang live in moderation. So, ano lalabas po sa just a okay. Is siya ay sumasahod ng sabihin na natin 20,000.
yan, naputak na siya sa credit card. Yan. Or na-swipe na siya, maaari na-pay later na siya sa Shopee, yung mga ganyan. Wala nang matitira. Kasi sobra-sobra or lavish yung kanyang tunay, na hindi na kaya i-support ang kanyang income. Okay? So, ang sinasabi doon, anong philosophy ang meron doon sa Biblia? Zakon. So, ang sagot doon ay golden mean Aristotle. So, sabi, live within your means. Kung ano lang, yun lang. Hindi tayo pwedeng sumobra sa kung ano lang yung kakayanan natin. So, yun yung sinasabi ni Aristotle sa golden mean. Ako yun. Okay, next one. Puntahan naman natin ngayon si Saint Augustine. Yan, hindi din ito nawawala yung dalawa philosopher natin na naka-anchor naman sa Christianity. Okay, so sabi ni Saint Augustine, sabi ko sa inyo, puro takot na, diba? Hanggang sa dulo, puro takot. Kaya, ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung pinaka-mahalaga lang talaga para hindi kayo ma-overwhelm. Okay? So, kasi kapag binomboard ko kayo ng sobrang daming information dyan, hindi yan papasok sa inyo. So, ang pinapresent ko sa inyo are the important things. Okay? So, sabi ni St. Augustine, I am doubting, therefore, I am ikaw ay myself. Yan ang sabi ni St. Augustine. Okay? And he integrated the view of Plato and Christianity. Kinuha na lang din yung philosophy ni Plato at kinangkor na sa Christianity. So again, pag nakita niyo si Augustine and si Aquinas, more on Christianity or God's ang kanya topic o ang kanyang philosophy. Okay? Next one. Sabi ni St. Augustine, the self is made up of body and soul, kagaya ng Plato, and meron lang tayong goal. Ang goal natin is to have spiritual union with God by living a good life. Di ba sabi natin ni Plato kanina, para daw mahanap natin totoong happiness, kailangan natin mabuhay na mabuti. Ang dinagdag lang dito ni St. Augustine is the Christianity. So kailangan meron kang union with God. Okay, yan yung sinasabi natin. And also, every human person is made in the image of God. Dito na siguro nanggaling yung mga philosophy na tayo ay nilikha na katulad ng Diyos. Okay? So, maaaring dito yan sa philosophy kasi siya yung pinaka-ancient din na philosopher. Okay? So, sabi again, every human person is made in the image of God. Next one. Si Saint Aquinas. Ang hindi naman daw ang lumalabas naman sa kanya ay ito, existence of God. Yan. Kapag nakita niyo yan sa John Ed na pinag-uusapan ng existence of God, si Aquinas yan. So, naniniwala siya, believe in divine revelation, and human soul is restless and imperfect until it rests in God. So again, si Aquinas and si Augustine, pareho yung kanilang philosophy, after sila pareho kay God. It's just that, sabi ni Augustine, kailangan ang yung iyong pamumuhay kay God, buhay ka ng mabuti. At ito sa Aquinas, human soul is restless. Walang kapahingahan at hindi perfecto hanggat hindi mo nakakasama ang Panginoon. Yan ang paniniwala ni Aquinas. Okay, so again, we're done with our mission philosophies. O, nakuha po yun? Do you have any question? Malinaw tayo doon? O, sige, bago na kung sa modern philosophers, na natin yung lina. Sige, I'll give you 5 minutes to scan. So, pag nag-reading, isisigaw na yung sagot. So, we need retention kasi, again, tao-tao kasi ito. So, kapag nag-move tayo ng move, walang retention yan. So, kailangan ulit-ulitin natin na. Sige po. O, parang mahaba yung 2 minutes. To scan your notes. Parang ang seryoso nyo naman. Nahirap pa. Kaya niyan, guys.
Okay, let's start. Ready na ba? Papasa ba? Magtata? Okay, unahin natin. What do you mean by paasa? Before? Before? Agasin mo na. Ayan. Sige, again. Before? 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 X4? And A4? Sino ang mentor ni Plato? Sino ang mentor ni Socrates? Diba? So, hindi. Siya yung pinakaunang philosopher. So, sino ang mentor ni Aristotle? Siya yung nagsabi na an examined life is not worth living. Siya yung nagsabi ng do thyself. Siya yung sumulat ng The Republic. It's Plato. Naniniwala siya sa dualistic. So, ano ibig sabihin pag dualistic? It's the body and soul. That's Socrates, body and soul. How about naniniwala din siya sa dichotomous premise? Ano ang tawag natin? Ano yung dalawang dichotomous premise na yun? Pag sinabi natin soul, sa dichotomous premise tayo, which one is the soul? It's the idea realms. Pag sinabi natin body, it is the physical realms. So, naniniwala naman si Plato na meron daw three part tayong soul. What are those? Rational, spirited, kasi natin nandito yung basic needs. Nandito yung emotion. Nandito yung thinking skill. Sabi niya, human happiness comes from harmonious development of the whole self. It's Aristotle. Naniniwala siya that body and soul is one. Okay, so as Aristotle, naniniwala siya that there are three kinds of soul. What are those? The first one is sensitive or sentient and rational. Kasi nandito yung correct emotion. Sentient or sensitive. Nandito yung thinking skill. Dapat in moderation. It's Aristotle. Ano yung tawag sa philosophy niya na yun? Very good. Excluded means niya doubting, therefore I am. Very good. Sabi naman niya, nila siya sa kanyang philosophy of existence of God. That is Aquinas. So again, everybody say paasa. Number paasa. Before, A4, A4, S4, and the last A is, okay, let's now have our modern and contemporary philosophers. So, una-una dyan, yan, ito yung ating mga modern philosopher. We have Conti, Churchland, Kant, Locke, Descartes, and Ryan. Natin sila. Let's have first, René Descartes. So, kilala niyo ba siya? Sikat siya sa kanyang Turing 1. Cartesian name. Doon natin siya kilalang view pagdating sa self. So, the self is an immaterial mind and a material body. Yan. So, kanina, sa ancient philosophers, ang refer nila sa body, is the body, and soul. Dito naman sa mga modern, ang refer nila sa soul type mind. Okay? And naniniwala sa René Descartes about dualism. Pag sinabi natin dualism, that is consists of the mind, which is seat of consciousness, nag-iisip, and body, human senses. Okay? At yun may mga pakiramdam natin. Okay? Unreliable. Okay? Anong sabi niya? Therefore, I am. Nag-iisip ako, therefore, nag-exist ako. Myself ako. Yan ang paniniwala ni René Descartes. Sa tandaan na, I think, therefore, I am. The moment na nag-iisip ka, myself ka. Yun ang sinasabi ni René Descartes dyan. So, tandaan yung dualism, siya po yung naniniwala dyan. Sino naniniwala sa dualistic sa Asian philosophers? It's Socrates. Pagdating naman dito kay René, dualism naman.
Okay? Mind and body. Si Socrates kasi soul and body. Okay? At naniniwala sa Rene Descartes na meron daw kung two holistic entities ang ating soul. So meron tayong cogito at extensa. Dito, it's thinking mind. Okay? Ito yung the thing that thinks. Okay? Next one is the extensa or the extension. Ito na yung ating katawan. Siya yung gumagawa ng iniisip natin. Kaya po ang tawag na dyan ay extensa. Nakuha po yun? Kaya sa akin, si Rene Descartes ay naniniwala sa dalawang dualism. Cogito at extensa. Okay? Sabihin niyo lang, wag masyadong mabilis yung lipat ng slide if you are taking down notes. So, we have John Locke. Saan naman kilala si John Locke? Yan, very good sa kanyang sinasabing tabula rasa. His impressions during infancy serve as the foundation of development of the self. Parang blank canvas daw, or blank slate. Kapag pinanganak tayo, walang naman yung ating canva, yung slate natin. Blank mo lang. Okay? Yun yung sinasabi ni John Locke. And as we grow older, saka pa lang nagkakaroon ng guhit, ng linya, ng kulay, yung ating canvas. Okay? So habang tumatanda tayo, saka pa lang tayo nagkakaroon ng self. Yun ang sinasabi ni John Locke. Okay? Next one, we have David Hume. Okay? Sino naman ni David Hume? Ito yung pinaka nakakatakot philosopher. There is no self. Wala nang self sa ni David Hume. Okay? Hindi mo nga nasa-set sa, pag di mo nasa-set sa self mo, sabihin, imagination lang yun. Walang self. Yun yung kanya paniniwala. The idea of personal identity is a result of imagination. So, yung sarili mo ngayon, pero yun dito, ay imagination pa lang daw yan. Okay? Therefore, there is no self. Yan ang paniniwala ni David Hume. Di ba siya yung pinakakaibang philosophy? Yan, si David Hume. Next one, Immanuel Kant. Yan. Sino naman si Immanuel Kant? Sabi niya, we construct ourselves. Okay? Human person has an inner and outer self. Replace religion with reason. So the mind construct the reality kung ano yung iniisip natin, yan ang ginagawa natin. So we construct ourselves. So the self is the product of reason. Kung ano yung purpose, bakit natin ito ginagawa, okay, kung nagrareview kayo dito, your reason is to get your license, makapasa sa licensure examination. In that, in your mind, at ginawa mo. So you construct yourself. Okay? So, again, kung ano yung isip mo, the mind construct the reality. Okay? Yun yung paniniwala ni Immanuel Kant. We construct ourselves. Next one. We have Gilbert Ryan. Gilbert Ryan. The self is the way people behave. So, kung ano yung behavior natin, yun yung self natin. And sabi ni Gilbert Ryle, an actor, therefore, I am. Kung tayo ay mabait, ibig sabihin, ang self natin ay mabait. Kung tayo ay malita, ibig sabihin, ang self natin ay gano'n. So, kung ano yung action natin, kung ano yung behavior natin, yun yung self natin. Yun ang sinasabi ni Gilbert Ryle. Through the book, The Concept of Mind to 1949. Okay? Where he rejected the notion that mental states are separable from physical states. Hindi siya naniniwala na maghiwalay. Yun yung laman ng kanya libro. Okay? The Concept of Mind. Next one, sabi ni Gilbert Ryle, so, listeners you love, it's because you behave well. If someone believes that you are intelligent, it's because you behave intelligently. Kung ano yung ginagawa mong action, yun yung self mo. Kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao, ay, mas late pa lang ng review, ano ka na, very active. So, ang magiging tingin namin sa iyo ay, you are, ay, magaling siya. Okay? So, yun yung action mo. Okay? So, again, the way you act, the way you behave, yun ang self mo. Sabi ni Gilbert Ryan. Yan, nakita ko na ba? Tapos na, no? Iba-iba yung kanilang perspective ng philosophy pagdating sa
churchland. Common churchland. The self is the brain. So dito, sa philosophy niya, dinifferentiate niya what's the difference between the brain and the mind. So what's happening in the brain? It is a tangible organ. Okay? Ito yung physical organ natin na pag tinanggal, wala na tayo. Okay? Yun yung sinasabi ni churchland. The self is the brain. Kumbaga, siya yung may full authority of our self. Okay? Pag sinabi natin mind, it is the state of state natin. The way we think, that is mind. Sabi ni church na, the self is the brain. So, she is my authority of everything sa ating self. Yun ang paniniwala ni church na. The self is inseparable from the brain. If the brain is gone, so self. Kasi na, brain, hindi na magpapaksyon ang self mo. Kaya sabi niya, if the brain is gone, there is no self. Yun ang kanyang paniniwala. Okay? The self is the, yun na. Eliminative materialism. Naniniwala siya na the belief that nothing exists except matter exists. Kasi nga sabi niya, yung brain ay tangible. So kapag wala nang brain ng anything, wala nag-exist. Okay? Yun ang paniniwala ni Church Life. So, we have Maurice Merleau-Ponty. Sabi naman niya, the self is embodied subjectivity. Subjective daw ang self. Bakit? Sabi, all knowledge of ourselves is based on subjective experience. Baka tayo ay nakaranas ito. Kita, bata pa tayo. Subjective, ang pagiging nakakita natin sa self natin ay siguro traumatic, ganyan. So, based daw siya sa experience natin kung ano yung nagiging outcome ng self natin. Subjective siya. The mind and body is bifurcated. Pag sinabi natin bifurcated, hindi yan napapaghiwalay. Magkasama talaga si mind and body. Okay? Next one. Sabi ni Ponty, the self is an inextricable union between mind and body. So again, hindi sila napapaghiwalay, bifurcated. And ang sabi dito, di ba kanina napansin nyo sa Asian philosophers, ang gamit nila ay soul and body. Sa modern talaga, halos lahat sila ay gumamit na ng mind and body. Okay? Next one, being in the world oneness or harmony between the world and between the body and the world. Kasi ano nga, yun siya. Hindi sila napapaghiwalay. At coordinate daw natin ang ating self or ang ating body sa mundo. Okay? Yeah, so we're done with our modern philosophers. Tapos na tayo sa iba't ibang philosophies from our Asian and modern philosophies. May naman po doon. Okay, let's now have our sociological perspective. Okay? So, na-discuss na natin yung origin of self, ano ba yung bumubuo sa self, based on different philosophies, whether that was Asian and modern. This time, natin yung bumubuo sa self, sociological perspective na pinag-uusapan. First, define what is sociology. So, what is sociology? Is the social science studies human scientists, scientists rather, their interaction and the processes that preserve the change and change them. So what's the sociology? Next time, it includes other people. Pwede sabihin natin families natin, relatives natin, even the people surrounding us. So, pag sabi natin sociology, meron ng interaction. Hindi na lang ikaw yan, the body and the soul, the mind and the soul, hindi na lang yon. Meron ng kasama dito, iba. Okay? May interaction na. So, self is developed through socialization. So, nagkakaroon ng personality ng self based on how we interact or socialize with other people. Okay? So, pagdating dito sa sociological self, meron dalawang kilalang tao. It's George Mead and Charles Cooley. So, unahin natin ang George Mead. Ano yung paniniwala niya pagdating sa self? Sabi ni George Mead, self is not there at birth. So, sino yung medyo kaparehas na ng paniniwala
naniniwala sa mga modern philosopher? Si John Locke. Si John Locke napag nagumarasa ka lang. So, ganun din ang sabi ni George dito. Self is not there at birth. Self is developed over time from experience. Halos kakaramihan ng tao na nakasigas noon, nagkakakulay, ngunit yung ating canva, yung ating blank slate. Next one, so George Lee, nagkakaroon daw o ang mga factors that affects our socialization or sociological perspective is our significant others. Sinabi natin significant others, ito yung mga malalapit sa atin. Mahal yung mga partner natin, yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, ito yung mga friends, yung mga pamilya talaga. Close to you, significant to you. Okay? So sabi, ito yung ating sociological perspective. And another is the generalized others. Sino naman yung mga generalized others? Ito yung mga friends natin, yung mga classmates natin, and even yung mga nakakita lang natin or nakapaligid lang sa atin. Okay? Sila yung generalized others. So yan, sila yung mga factor na nagkakaroon ng epekto sa atin when it comes to our sociological perspective. Okay? Next one. Sabi niya, the I and the me personality. So, meron daw I at meron me personality. So, pag sinabi natin sa it's the natural, existential aspect of yourself. Pag sinabi naman natin me, it is the socialized me or the cultured self. It's the difference between the two. Ibigay natin yung example na kapag nasa bagay tayo. Sabihin na natin kumakain tayo. So, kumakain tayo, ano i-eat? Di ba kasi nasa comfort zone tayo? That's our island. Okay? So, taas ang buwan, kamay-kamay ka dyan, di ba? It's your island. It's your natural self. Okay? Lumabas na tayo, now the social self. Kaya tayo sa mundo, nakakaman, di ba? Tayo nakataas ang so, medyo rich and proper na. Because nasa ano? So, that's our cultured self. You see the difference? Yan. So, yun po yung dalawang style na sinasabi ni George Lee. So, meron ka, ano, me. Next one. Okay? We have Charles Cooley. Okay? Si Charles Cooley naman, hindi kuniwala sa kasabihan, sa philosophy niya na, looking glass self. So, we learn to view ourselves as we think others view us. So, mo sa sarili mo ay nakadepende kung ano yung tingin sa'yo ng ibang tao. Halimbawa, sabi mo, nakita ka nalang sumasayo, tapos sinabi, yung galing mo naman sumayaw. So, kaya knowledge na may talent ka pala sa pagsayaw. Dahil sinabihan ka nila at nakita nila yun sa'yo, i-internalize mo yun. I-embrace mo yun ngayon. Magaling ako sumayaw. Kasi yung sinabi nila sa'yo. Yun yung tingin nila sa'yo. So again, kung ano yung tingin mo sa sarili mo ay nakadepende sa ano yung tingin sa'yo ng ibang tao. Let's try to look at this illustration. The looking glass self of Uli. Okay? So ito yung self mo. Yan. So mag-iiba-iba yan, depende sa kung sino yung tumitingin sa'yo. O syempre, pag nanay mo, magulang mo, ay, pa, bayad-bayad mo. Ikaw na lahat yan. Pugi mo, di ba? Nanay lang natin. Di ba? Na protection tayo. Bong. Kaya sasabi nanay ka kasi. Di ba? Kasi sila yung nagsasabi na goodness us. Yan o, di perfect mo sa nanay-nanay mo. Tapos, yung bilang kasi ng mo at ng kapatid, kaibigan mo, babalik kasi yung nila sa'yo. Mo, kahit ginawa mo siya sa'yo, right? Yan, demonyo pa. Diba? Ikaw na ang pinakakasama sa kung ano tingin mo, tingin ng tao sa'yo, yun yung self mo. Yan. That is, sinasabi ni po isa, the looking glass self. Nakita mo yun? Okay. Sige gusto tayo sa sociological, dalawa lang yun. This time, let's have psychological perspective. Sabi natin, psycho.
human behavior. Ayan. Nasa behavior na tayo this time. Okay, tapos na tayo sa philosophy, sa sociology. This time, let's have the psychological perspective of ourselves. So, si Sigmund Freud. Saan sa kanya, ego, and super ego. Ano theory yan? Ayan. Psychoanalysis. Kaya mas kung yung ginagawa ko ano, psychoanalysis. Lumalabas po yan sa Soviets. The difference between the two. Sabi ni Sigmund Freud, sabi siya po ang psychoanalysis. At human side, is divided into three. Ano ba yun? The first one is id. Pleasure principle natin. Yung gusto natin eh. Okay? Yung kahit na ano nangyari, gusto natin. Pleasure. Okay? Yung magpapasaya lang yung gusto. That is our itself. Next one, ego. This is the reality. Okay? That is deciding self. Yan. Yung ikaw talaga. Ikaw yung nag-decision. Okay? That is deciding reason. The reality. Next one is super ego. Moralistic and idealistic self. Meron pa tayong yan. Halimbawa na lang. Okay? Eto pa. Asensya na sa stickman drawing mo. Okay? See? Eat. Super. Yan. Si super ego yung angel daw. Si Eve yung yan. Napakabait daw sa kabalitaan. Sabi, ikaw si ego. Okay? Si Eve, yung merong kagustuhan, ay, yung kanyang gusto masusunod is the pleasure, yung happiness. Okay? That's go sa'yo. Kumbaga siya nagsasabi sa'yo, Mama, hindi maganda yan. Ano mamugulong sa'yo? Sige na. Halimbawa na lang after review, no? O, nandito si Eve, masakit tayo. Yan, gugulong-gulong sa'yo ngayon sa cellphone. Sige, sasabihin naman na wala pa tayong pera. Makakapos kakapusin tayo sa budget. Si ego, ibabalance mo ngayon. You are going to decide which one. Kung kanino ka pupunta. Tigla mo pa sa ko. Dito ka kahit kung nakakalit sa sabi sa lahat siya, di ba? Kung sino ba? Baka kulangan ako ng budget, walang kasama. Ika na. So, si super ego yung sinunod mo. So, ikaw na si ego, ikaw yung namimili. Ikaw yung deciding agent kung sino yung pipiliin mo. Kung susundin mo ba yung pleasure o kung susundin mo yung moralistic. Yan. Nakita niyo yung difference, no? Tatlo. So, yan po yung sinasabi ni Sigmund Freud. Okay? Next one, we have William James. Ay, tanong po, may tayo doon. Sige. Next time, let's na have William James. Si William James, naniniwala siya na meron mo apat na self. Material self, I self, self, and spiritual self. Okay? So, sabi natin yan, William James, the self is the totality of all the person can call his or hers. He divided the self into two. The I self, the thinking being or the mind. Another one is the me self, which is self as object. Yun naman yung experience. So, unahin natin siya. Thinking. Siya yung nag-iisip ka. Siya dalawang theory. Okay? The real self. Ano yung ikaw? You are totally. And that's how we think, we feel, look, and act. The reality of you. That is the real self. Sa identity and sa siya. Spirit siya, ideal self. It is how we want to be. Okay? Kung ano yung gusto natin maging sa self natin. So again, pag sinabi natin si I self, si self na nag-iisip. At si self na nag-iisip, meron siyang dalawang self. Okay? The real self and the ideal.
real self, yung totoong ikaw, na ngayon, yung ideal self, na after 10 years, siguro master teacher na ako, that is your ideal self. You see the difference? Self. So, William James. Okay, para siya, of the material self. Is, ito yung physical body natin. Belongs to the person. Even yung ating katawan, pera, clothes, at lahat ng ating pag-aari. Basta material. That is our material self. So one, we have the social self. Who you are in a social institution. How to represent yourself in front of other people. That is your social self. Next one is the spiritual self. Sabi, itong spiritual self is the most intimate self. So sabi nga nila, hindi mo daw kilala, sabi, makikilala mo lang daw ang sarili mo kapag nag-iisa ka na. Talagang, ito na yung pinaka-intimate self mo. Kaya nga siya ikinunay kay spiritual self. A person's subjective and most intimate self. This also includes our values, yung ating mga kabutihang gawa. Okay? So, tandaan, pag sinabing spiritual self is your most intimate. Di ba kapag nagdadasal tayo, kahit mas intimate kapag one-on-one lang or tayo lang talagang mag-isa. Di ba sino na Christian dito? Yan. Di ba pag nagdadasal tayo with other churchmate natin, hindi natin sinasabi talaga yung ating mga personal wish or prayers. Di ba? Sinasabi lang natin yan kapag mag-isa na tayo. Kaya nga sinasabi dito sa spiritual self, na makikilala mo lang talaga yung sarili mo kapag mag-isa ka na. Kasi nandiyan na lumalabas yung mga desires talaga ng puso mo. Yan. Kaya nga sabi, ito yung pinaka-intimate. Dito mo lang po, pag nag-pray ka daw kay God, saka parang sinasabi yung talagang gusto mo. Kasi minsan, di ba, pag may kasama tayong iba, we tend to pretend. Di ba? Huwag tayong plastic, totoo yun. Di ba, nagpapretend tayo kahit na tayo pera, sige, pwede tayo dyan. Kahit na, sige lang. Di ba, we tend to pretend. Pero kapag nag-iisa na tayo, parang most intimate, yung na mismo tayo. Okay? Sige. So, you see the difference between the three? Ayan. So, that is William James. Another one, ayun, natog na lang. Same lang ito dun sa kanina. Let's now proceed to logical perspective. Yan, mabilis pa tayo masyado na. Kasunod naman na. Sige. So, what is the logical perspective? The totality of one organism is physically, biologically, psychologically, and socially, and culturally. Lahat yan, connected sila. Okay? That is anthropology. Okay? So, dyan, meron tayong tinatawag na two sides of identity found in every person, in every culture. Okay? So, meron to akong dalawa. The first one is egocentric view. Or ang pinaka-focus mo lang is yourself. Kaya nga egocentric, isa ka lang. Ikaw lang yan. Ego, ikaw. Yan. Para madali yung matandaan na ego, na sarili mo lang, individual self. Self-centric view of self focuses on one's social group. Ibig sabihin, meron na involved na ibang takbo. So, socially oriented. So, ito yung dalawa nating side. Di ba kapag egocentric, kapag individual ka mag-isa ka lang, iba yung behavior mo. Iba yung culture mo. Iba yung ginagawa mo. Pero kapag you are surrounded with other people, iba rin. So, that is what we call two sides of identity. Okay? Naman natin yun. Sunod ba? Balikan natin. Okay na? Sige. Meron tayong tinatawag na cultural relativism. So, ano naman yun? It is the idea that a person's belief, values, and practices should be understood based on the person's own culture. Try to look at the illustration. Meron tayong number sa baba. Okay? If you were looking on the other side, ang tingin mo dyan ay 9. Pero kapag you are in the other side, ang tingin mo dyan ay 6. So, ang sinasabi dyan, sa cultural
relativism. Try to understand different cultures based on their point of view. Kasi again, di ba, ansya natin, dito kasi sa anthropological, iba-iba kasi tayo ng upbringing, biological. Iba-iba tayo ng culture. Iba-iba tayo ng environment. So, meron tayong pagkakaiba-iba kasi sa tingin or perception sa isang bagay. Diba? Minsan, pag nag-demo kayo, merong ibibigay na criticism or room for improvement. Minsan, ang take natin doon ay negative. There are people very open-minded na ang tingin nila doon ay for improvement na talagang makakatulong mo sa akin. So again, iba-iba tayo ng pagtanggap based on the situation. Okay? That is what we call cultural relativism. Una dyan is ethnocentrism. Ibig sabihin, yung culture mo ay superior. Superior, nangingibabaw yung kultura kung ano meron ka sa'yo. Ikaw. Yung culture mo nangingibabaw sa'yo. Sinabi naman xenocentrism, yung culture mo ay inferior. Sila. Yung culture nila naman, bago sa'yo. Example niyan, puro samgyup, no? Naghalata naman sa katulad. Okay. So, samgyup tayo. Bilang Pinoy, sort kahit pa paano ay nagkakamali, literal na nagkakamali sa samgyup. Marami tayo ng kutsara tinido. Tama? Ethnocentrism. That's your culture. Superior yung culture mo sa'yo. Sinabi na, inferior naman yung culture mo. Culture nila sa'yo. Gumamit ka ngayon na chopstick. Very good na. Yun din ang difference. Na, ethnocentrism, nangingibabaw ka. Hindi ka gumagamit ng mga whitening lotion. Kasi Chris, kung anong culture meron tayo, mga Pinoy ay kayo mag-i. Hindi pa nose bridge. Ano yun? Rhinoplasty surgery. Okay? Kasi sa Pinoy ka, ganito kami. Us. So we are on ethnocentrism. Ethnocentrism ay gumamit ka ngayon ng whitening product. Okay? That is xenocentrism. Now, ibabaw sila. You get that? Okay, that is cultural relativism. Next one. Meron din tayong tinatawag na enculturation. Na culture is within. Nasa iyo na yan. Simula nang pinanganak ka, tinuro ng nanay mo na, may ganito tayo kumain. Magamit tayo na kamay. Yan. That is within you. It's already you. So na, innate na sa'yo. Okay? Sinabi na culturation, one culture naman yan. Example natin kanina, dahil uso ang paggamit ng chopstick, in-learn natin, ginaya natin. Chopstick din tayo. Okay? That's the difference between the two. Nakaka mo yun? Are we clear with that one? Nakakasunod? Sige. Okay? We are now going to unpacking the cell. But before that, ito kasi ay medyo maraming i-reels muna natin yung iba't ibang perspective pagdating sa cell. Sige. Dahil marami yung sige, 5 minutes. Okay. Do you have any question about different perspective? Malinaw po tayo doon? Pwedeng mag-water break, pwedeng mag-CR break habang meron tayong 5 minutes.